Sa isang maliit na barangay na puno ng maiingay na tricycle at usok ng nagiihaw na ulam sa hapon, may isang taong halos lahat ay kilala. Siya si Pablo. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil sikat, kundi dahil lagi siyang may ngiti. Tuwing umaga, makikita siyang naglalakad sa kalsada na parang walang mabigat na iniisip. Kapag may kapitbahay na mukhang problemado, siya agad ang unang lalapit. Nawalan ng trabaho si Mang Lito. Nakaupo ito sa labas ng bahay, tahimik. "Sige lang po," sabi ni Pablo na may mahinang tawa. Baka mas magandang pinto ang bubukas. Bumagsak sa eksam ang isang estudyante. Namumugto ang mata sa kakaiyak. "Hindi pa tapos ang laban," sabi niya. "Isang bagsak lang, hindi buong buhay." Nalugi ang maliit na tindahan sa kanto. Halos gusto nang sumuko ng may-ari. "Simula lang ito," sabi ni Pablo. Minsan, kailangang malugi para matutong lumaban ulit. Dahil dito, marami ang natutuwa sa kanya. Para siyang ilaw sa lugar na madalas may problema. Pero may ilan ding napapailing. Madali lang magsabi ng ganyan, bulong ng iba. Wala siguro siyang mabigat na dinadala. Ngunit habang siya'y naglalakad pa uwi, dala ang pagod na hindi kita sa muka. May mga laban si Pablo na siya lang ang nakakaalam. Pagdating ni Pablo sa bahay, iba ang mundo na naghihintay sa kanya. Wala ang ingay ng kalsada. Wala ang tawanan ng mga kapitbahay. Tahimik, mabagal, mabigat. Isang maliit na bahay na yero ang bubong at may dingding na may bitak sa gilid. Sa loob, nakahiga ang nanay niya, payat at madaling hingalin. May maliit na bentilador sa tabi. Umiikot pero mahina ang hangin. "Anak, dumating ka na?" Mahinang tanong ng nanay. "Opo, Nay," sagot niya. Pilit na magaan ang boses. "May pasalubong akong tinapay." Ngumiti ang nanay pero halata ang pagod sa mukha. Sa lamesa, may mga nakapatong na sobre. Mga bayarin na hindi pa nabubuksan. Kuryente, tubig, gamot. Alam ni Pablo na kulang na naman ang pera niya. Umupo siya sandali at pumikit. Ramdam niya ang bigat sa balikat niya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magreklamo. Pero walang lumabas. Sa labas ng bahay, siya ang nagbibigay ng lakas ng loob. Sa loob, tahimik niyang dinadala ang takot. Maya-maya, tumayo siya at nagluto ng simpleng hapunan. Habang hinahalo ang sabaw, pinilit niyang ibalik ang pamilyar ng ngiti. Dahil bukas, kailangan na naman niyang maging malakas para sa kanya at para sa iba. Gabi na. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang ugong ng bentilador at paminsan-minsang ubo ng nanay niya sa kabilang higaan. Nakahiga si Pablo, pero gising pa rin. Nakatingin siya sa kisame na may maliit na butas sa sulok. Maraming iniisip, mga bayarin, gamot, bukas. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumuhod siya sa tabi ng kama at inabot ang isang lumang kahon na medyo kupas na ang kulay. Parang ordinaryong kahon lang ito. Pero para kay Pablo, mahalaga ito. Binuksan niya. Sa loob, hindi pera, hindi alahas, kundi mga maliliit na papel na nakatiklop. Kumuha siya ng isa at binasa. "Salamat, at may kanin pa rin kami ngayon." Kumuha pa ng isa. "Salamat," at ngumiti si nanay kahit masakit ang katawan niya. Isa pa. "Salamat at may batang natawa dahil sa biro ko." Isa-isa niyang binasa ang mga iyon, parang pinapaalala sa sarili na may mabubuti pa ring nangyayari kahit maliit. Napangiti siya, hindi yung malakas at masigla niyang ngiti sa labas, kundi tahimik, mahina, totoo. Sinulatan niya ang bago niyang papel para sa araw na iyon. "Salamat, at kahit pagod ako, nakatulong pa rin ako sa iba." Tinupi niya ito at idinagdag sa kahon, sa kamarahang isinara. Sa dilim ng gabi, yun ang liwanag niya. Kinabukasan, nagsimula ang araw na parang ordinaryo lang. Maagang umalis si Pablo, may baon na tinapay at tubig. Bago lumabas ng pinto, sinilip muna niya ang nanay niya na mahimbing pa ang tulog. Ngumiti siya, gaya ng nakasanayan, sa katahimik na umalis. Pero bago pa man magtanghali, unang dagok ang dumating.
Tinawag siya ng amo niya sa gilid ng bodega. Maikli lang ang usapan. Mahina ang benta. Kailangan magbawas ng tao. Kasama si Pablo. Hindi siya nakapagsalita agad. Tumango lang siya. Hawak ang huling sobre na may kaunting laman. Habang naglalakad pa uwi, pilit niyang iniisip na kakayanin niya. Pero pagdating sa bahay, nadatnan niya ang nanay niya na mas hirap huminga kaysa dati. Kailangan ng mas mahal na gamot. Hindi pa siya nakakaupo nang may kumatok. Ang inutangan niya nung nakaraang buwan. Galit, malakas ang boses. Narinig ng kapitbahay, napahiya si Pablo. Wala siyang maibigay. Puro pasensya lang. Pag alis ng lalaki, saka lang siya umupo sa labas ng bahay. Nakayuko, tahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang masabi. Wala siyang maibigay ng ngiti. Naupo si Pablo sa lumang bangko sa labas ng bahay nila. Nakayuko siya. Nakapatong ang mga siko sa tuhod. Mabigat ang dibdib niya. Parang ang ingay ng mundo kanina. Pero ngayon, puro katahimikan. Hindi niya napansin na may batang nakatayo sa harap niya. Kuya Pablo. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Nico. Ang batang madalas niyang pinapalakas ang loob tuwing may problema sa eskwela. Kuya, okay ka lang po? Mahinang tanong nito. Pinilit ni Pablo ngumiti, pero sandali lang. Bumalik din ang lungkot sa mukha niya. Tahimik muna ang bata, saka nagsalita ulit. Kuya, sabi mo po dati, may dahilan ng lahat. Totoo pa rin po ba yon? Parang huminto ang oras. Maraming sagot ang pumasok sa isip ni Pablo. Mga salitang madalas niyang sabihin sa iba. Pero ngayon, hirap siyang paniwalaan ang sarili niyang payo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam ngayon, Nico. Marahan niyang sabi. Pero, pipiliin kong maniwala pa rin. Kahit mahirap. Tahimik na tumango ang bata. Umupo ito sa tabi niya. Walang malalim na usapan. Walang solusyon agad. Pero sa simpleng sandaling iyon, may isang bagay na hindi nawala kay Pablo. Ang munting apoy ng pag-asa. Kinabukasan, mabagal pa rin ang kilos ni Pablo. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya, pero kailangan niyang tumayo para sa nanay niya. Habang nagpapakulo siya ng tubig sa kusina, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nandoon ang tindera sa kanto. May dala itong maliit na supot ng gulay at delata. Pablo, sabi nito, naalala mo nung panahong lugi ang tindahan ko? Ikaw lang ang nagsabing babangon din ako. Heto muna. Konting tulong. Hindi agad nakapagsalita si Pablo. Tumango lang siya, may init na gumapang sa dibdib niya. Makalipas ang ilang oras, may kumatok ulit. Isang estudyante ang nakatayo sa labas. May hawak na maliit na sobre. Kuya, nakapasa na po ako. Salamat po sa tiwala niyo noon. Pambili po ng gamot ni nanay. At bago matapos ang araw, may isa pang dumating. Kapitbahay na mininsang nawalan ng trabaho. May bakante sa pinapasukan ko ngayon. Sinabi ko pangalan mo. Sunod-sunod, tahimik. Walang kapalit na hinihingi. Doon unti-unting naintindihan ni Pablo ang mga salitang itinanim niya noon. Ngayon ay bumalik na parang ulan sa tuyong lupa. Ilang araw ang lumipas at hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ni Pablo. Hindi pa rin nawawala ang problema. May gamot pa rin kailangang bilhin. May trabaho pa rin kailangang simulan muli. Pero may kakaiba ng init sa paligid niya. Habang nakaupo siya sa tabi ng higaan ng nanay niya, pinapanood niya itong natutulog ng mas mahimbing kaysa dati. Napansin niya na kahit pagod siya, mas magaan ang dibdib niya. Dahan-dahan niyang naisip ang mga nangyari. Hindi pala lahat ng sinabi niyang pampalakas ng loob ay para lang sa iba. Unti-unti, bumabalik din iyon sa kanya. Na-realize niya na ang pagiging positibo ay hindi pala ibig sabihin na bawal malungkot. Hindi rin pala ibig sabihin na kailangang magpanggap na okay ang lahat. Ang totoo, pwede kang umiyak, pwede kang mapagod. Pero pagkatapos noon, pwede mo pa rin piliin na magdasal sa Panginoon, bumangon at gumawa ng mabuti, kahit maliit lang.
Napangiti si Pablo, hindi pilit, hindi peke, kundi ngiting galing sa taong nahihirapan at nasasaktan, pero piniling magmahal pa rin sa mundo. Unti-unting naging mas maliwanag ang mga araw sa barangay. Hindi dahil nawala ang problema ng lahat. May nawawalan pa rin ng trabaho. May nagkakasakit pa rin. May nalulungkot pa rin paminsan-minsan. Pero may bagong ugali na namumuo sa mga tao. Isang umaga, may batang tumulong tumawid sa matandang hirap maglakad. Isang hapon, may kapitbahay na nag-abot ng libreng lugaw sa may sakit. Isang gabi, may estudyanteng nag-alok magbasa ng sulat para sa lola na hindi na makakita ng maayos. Maliit na bagay, simpleng tulong, pero bawat isa may kasamang alaala. Parang si Pablo, bulong ng iba. Sa loob ng bahay nila, tahimik na nakaupo si Pablo sa gilid ng kama. Hawak niya ang bulpen at isang maliit na papel. Sumulat siya ng marahan. Salamat at may mga taong handang maging ilaw para sa isa't isa. Tinupi niya ang papel at inilagay sa lumang kahon sa ilalim ng kama. Ngayon, hindi na lang siya ang may dalang liwanag. Buong barangay na ang marunong gumawa ng isang mabuting bagay bawat araw. Ang tunay na pagiging positibo ay hindi pag-iwas sa problema. Hindi ibig sabihin na laging nakangiti o wala nang iniisip na mabigat. Ito ay pagpili na hindi mawalan ng pag-asa kahit gaano kahirap at maging ilaw sa gitna ng dilim. Kahit maliit lang ang kaya mong gawin. At tulad ng itinuro ni Pablo, ang kabutihang itinanim mo sa iba ay babalik sa iyo sa tamang panahon. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, kapit lang, maging positibo at magtiwala sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.